Alam nyo ba bago pa nauso ang mga trending cakes sa TikTok at Instagram, ang cake mismo ay may mahaba at matamis na kasaysayan? Ngayong araw, habang dinidecorate ko itong simpleng cake para sa isang kaibigan, samahan nyo. Muna ako sa isang maikling paglalakbay sa nakaraan. Pero bago tayo magsimula, kung mahilig ka rin sa baking at mahilig kang makinig ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-follow para updated ka pa sa mga susunod kong cake stories. Game? Sige, simulan na natin. Sabi nila, ang pinagmulan ng cake ay nagsimula pa noong ancient Egypt. Noon, matamis na tinapay lang ito, nilalagyan ng honey para sumarap. Walang oven noon, kaya simple lang, parang flatbread na may honey glaze. Tapos sa panahon ng ancient Greeks at Romans, nadagdagan na ng gatas at itlog. Ginagawa nilang bilog ang cake para simbolo ng buwan at bituin. Tapos nilalagyan ng kandila, kaya nag-ugat ang tradisyon ng birthday candles. Pagdating ng medieval Europe, naging sosyal na ang cake. Ginawa na nilang multi-layered, pero para lang ito sa mayayaman at sa royal celebrations. Imagine mo, ang bigat ng cake noon kasi gawa sa nuts at prutas, fruitcake style na sobrang dense. Hindi tulad ngayon na light and fluffy. Noon, status symbol ang cake, parang nagpapakita ng yaman. Yung tradisyon ng birthday cake na may candles, sinasabing nagmula sa Germany noong 1700s. Tinawag nila itong Kinderfest, ginagawa lang para sa mga bata. Naglalagay sila ng kandila na sumisimbolo ng edad, plus isa pang extra candle para daw sa good luck sa darating na taon. Hanggang sa kumalat ito sa buong mundo at naging normal na lang ang birthday cake sa lahat. Sa atin dito sa Pilipinas, ang baking dinala ng mga Kastila at mga Amerikano. Nauso yung chiffon cakes, brazo de Mercedes, at syempre yung mga butter cake na madalas sa birthdays at kasal. Naging parte na rin ng kultura natin. Kasi kahit simple lang ang cake, basta may cake sa handa, parang kumpleto na ang salo-salo. Kaya ngayong ginagawa ko itong simpleng cake para sa isang kaibigan, iniisip ko rin yung history at memories na kasama ng bawat slice. Hindi naman kailangan sobrang bongga. Minsan simple cake lang with cherries on top, sapat na para mapasaya ang isang tao. Kasi sa dulo, ang mahalaga, ang thought at effort na nilagay natin, yun ang tunay na nagpapasarap sa cake. Salamat sa pagsama sa akin sa maikli pero matamis na paglalakbay sa kasaysayan ng cake. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang i-like, share at mag-follow para sa iba pang kwento, kwentuhan at baking moments. Hanggang sa susunod, mga ka-bake!